Distribution model. Focus lang sa pandesal. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator, mga kanegosyo. Siguro nakakain naman tayo siguro ng mga nagtitinda sa daan ng mga pandesal na naka-tricycle. Ito mga kanegosyo, nakapokus lang sila sa pandesal. Mas kumikita pa to kaysa sa karinderya, kaysa sa bakery na maraming tinapay na tinda. At nasa distribution model na sila. Mag-aangkat lang sila ng tinapay, ibibake mismo sa harap mo, doon na lulutuin, wala silang binabayarang renta. Ito mga kanegosyo, kwento ka lang. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management, mga kanegosyo, sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines, Quezon City. Dalawa kasing branch yan, isang Manila, isang Quezon City. Bakit sari-sari store? Unang daling buksan ng sari-sari store, yung tipong nagnegosyo ka ng sari-sari store ngayon, bukas may sari-sari store na sa katabi mo. Sobrang hindi ako marunong magluto, kaya sari-sari store na lang naisip ko. Kasi ang nasa isip ko lang naman nung nagsisimula ako gusto ko lang matuto sa mundo ng pagninegosyo. At isa sa mga natutunan ko, mga kanegosyo, ang sari-sari store, walang focus in one. Well, kumikita ka, oo, kung nasa tama kang lugar or nasa tama kang community. Kung yung sari-sari store mo merong community pinaglilingkuran. Tulad ko, yung sari-sari store ko na itayo ko malapit sa school. Ang community pinaglilingkuran ko is college student. Naging tambayan. Pang-anim akong sari-sari store, mga kanegosyo, nakapaligid sa school ko dati. Sa aming anim, lagi ako mas mahal ako ng 5 piso, lagi ako mas mahal ng 2 piso. Pero sa akin pa rin bumibili yung customer ko. Kasi malupit naman yung serbisyo ko, mga kanegosyo. At hindi ko pa alam na ang sari-sari store hindi rin may scale up sa level 2 business model. Hindi ma-applyan ng franchising yan, hindi ma-applyan ng distribution yan, manpower, licensing, platform business model. At lagi nilang sinasabi, mga kanegosyo, ang sari-sari store pag lumaki, magiging grocery store. Mali po yan. Hindi po totoo yan. Dahil magkaiba ng business model ang grocery store at sari-sari store. Ang sari-sari store, mga kanegosyo, naglabas ka muna ng pera. Pinamili muna yung mga item sa loob ng tindahan mo at kikita ka lang the moment na nabenta na yung mga produkto mo. Kay grocery store, babagsakan ka muna ni supplier ng product. At babayaran mo si supplier within 3 to 4 months. Platform business model ng grocery store. Katulad siya ng hardware na negosyo. Magbabagsak muna si supplier, babayaran ng may-ari ng grocery store within 3 to 4 months. At yung cash nasa may-ari ng grocery store na pwede niyang gamitin pambayad ng renta, pambayad ng tao niya, pambayad ng kuryente, bills, at pwede niyang gamitin sa mabilis na pagpapaikot ng pera para siyang umutang dito ng walang interes sa loob ng 3 buwan. Kaya never magiging grocery store ang sari-sari store. At ang tulad ng ginagawa ni Kuya na distribution model ng pandesal, well, may ubi pandesal, may cheese pandesal, may hot pandesal, nakapokus pa rin po yan sa pandesal, mga kanegosyo. Ang sinasabi kong walang focus inuan, kung makakakita ka ng pandesal, pandekoko, ensaymada,
Monay, Tasty, yun, walang focus in one yun mga kanegosyo. Tulad lang din siya ng barbecuehan na maraming tinda. At ang advantage pa ni kuya na nagtitinda ng pandesal, wala siyang binabayarang renta or pwesto. At masiserve niya pa sa customer niya yung mainit na pandesal na nakapokus lang sa isa. Mas kumikita pa yan kaysa sa marami kang tinda sa bakery mo. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, kung magsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yung negosyo mo, hanapin ang community ng mayaman. Pang-apat, kailangan nating gumawa ng original content bilang negosyante dahil kasama na sa trabaho natin ngayon yan. Mapapansin nyo naman, karamihan ng kumikita ngayon puro gumagawa ng original content. Kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin tong video ko, comment ka lang sa baba, sabihin mo pandesal. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin, ingat tayong lahat. Peace.